Ang ikaupat nga libro, ang mga ulipon ng Diyos. Kalipay nang akong nagipuson, kalipay kay nagtaog ako. Ang gusto ng Ginoo magadaog ako, kag magsunod sa iya gusto. Hallelujah, 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 hallelujah. Kamusta sa tanan? Kari kag magpamati sa istorya ng mga tawo nga nagserbisyo sa Dios. Paagi sa pagtuo kag pagsunod ng mga tawo sa tawag ng Dios, nabantog ang Ginoo paagi sa inda pagserbisyo. Pamati sa kaset kag magsiro sa mga litrato. Sirua ang masunod nga litrato. Pag mabatian mo ini nga tunog. Ang una nga litrato, ang pamilya ni Emily, Ruth 1:1. Ginghimo ng Dios ang tanan nga tawo, pero nagtalikod sinda sa iya. Nang una nga tiyempo, ang Israel hay ginpamunuan ang mga hukom. Kag nag-abot ang tiyempo nga nagkaigwa ning tagutom, aber diin nga lugar. Nyan, sa Israel hay igwa ning isa kalyaki, nga ang pangayan hay Elimelech, kag si Noemi naman ang iya asawa. Sinda hay taga Bethlehem, nga sakop sa probinsya ng Hudiya. Tungod sa tagutom, kag tudo nga kakuli, siling ni Elimelech. Maayo pa baya, temporaryo anay kita nga mag-estar sa lugar ng Moab. Ngani gingdayan niya ang iya asawa, kaibahan ang iya duha nga unga nga lyaki. Nga ang pangayan hay sinamahalon kag Kilion. Isa ka adlaw, namatay si Elimelech kag nabayo si Noemi. Ang duha ninda nga unga ay nakapangasawa ng mga taga Moabita. Ang pangayan ninda ay sina Orpa kag si Ruth. Pagkaligad ng mga napuyo katuig, namatay naman sina Mahalon kag Kilion. Ngani si Noemi ay nabilin nga ginalangkag sa iya asawa kag mga unga. Ang ikaduha nga litrato, ang pagbalik ni Ruth kag ni Noemi sa Bethlehem. Ruth 1:6. Isa ka adlaw, nabalitaan ni Noemi nga sa inda banwa ay gintaw-an ng Dios ning maayo nga patubas, ngani naisip niya na maghalin sa Moab kag magbalik sa Bethlehem. Mintras nagapanaw sinda, ging istorya ni Noemi ang iya mga umagad. Magbalik na lang kamo sa indo mga maguyang. Kung paano kamo naging maayo sa akon mga unga kag sa akon, kabay pa nga maging maayo da sa indo ang Dios. Kabay pa nga makapangasawa kamo liwat kag magkaigwaning pamilya. Pagkatapos, gingharuan sinda para magpamuhon, pero napaawang sinda kag nagsiling. Hindi namon kamo bayaan, manunot kami sa imo. Pero nagsabat si Noemi. Ayaw na kamo magnunot sa akon. Nagtinangis sindaliwat, malagat-lagat, gingharuan ni Orpa ang iya biyanan, kag nagbalik sa indabanwa. Pero nagpabilin si Ruth, siling ni Noemi kay Ruth. Ang bilas mo ay nagbalik na sa indabanwa, kag sa inda mga Diyos, magbalik ka na da. Nagsabat si Ruth. Ayaw na magpangabay nga bayaan ko ikaw. Tuguti ako nga magnunot sa imo. Aber diin ka magkadto, didto ako makadto. Kung diin ka maistar, didto ako maistar. Ang imo banwa, ang magiging banwa ko. Ang imo Dios, ang akon magiging Dios. Kung diin ka mamatay, didto ako mamamatay. Tawan ako ng Dios ng pinakamabugat nga silot, kung magasugot ako nga magkalayo kita. Nang masiguro ni Noemi nga matibay ang desisyon ni Ruth, nga magnunot sa iya, nagsugot na siya.
Ang ikatuyo nga litrato, ang pagserbisyo ni Ruth sa uma ni Bus. Ruth 2:1. Si Noemi kag si Ruth hay pobrigid kaayo. Pero si Haning Elimelech nga asawa ni Noemi hay may hali nga manggaranon, ang pangayan niya hay Bus. Isa ka adlaw, siling ni Ruth kay Noemi. Makadto ako sa bukid, kay mamuyot ako ning mga uhay, nga nahuhuyog ng mga nagaani. Didto la ako sa ulihi, kung may magsugot. Nagsabat si Noemi. Bahaya ka? Ngani nagtukad si Ruth, kag ang nakatuan niya ay ang bukid ni Bus. Pag-abot ni Bus, halin sa Bethlehem. Nakita niya si Ruth, nagpangutana siya sa katiwala. Sino yun nga babaye? Nagsabat ang katiwala. Siya ang Moabita nga kaibahan ni Noemi nang magbalik diri halin sa Moab. Ging palapitan ni Bus si Ruth, kaging istorya. Ayaw magkato sa ibang nga bukid. Diri ka na lang mamuyot kaibahan ng ako nagaani nga mga babaye. Nagluhod si Ruth, bilang pagrespeto kag nagsiling. Kaayo-ayo ka sa akon. Aber ako, hay bukon taga dire. Nagsabat naman si Bus. Nabalitaan ko ang natabo sa imo biyanan kag asawa. Kabay pa na maluoy sa imo ang Ginoo, ang Diyos ng Israel. Nagsabat si Ruth. Kabuot-buot kagid sa akon. Gimpakusog mo ang akon tagipusoon, sa imo ging hambay. Nang igma na, ging tawag ni Bus si Ruth. Karna makaon, magbuoy ka lang ning tinapay kag kumaon ning maayo. Ngani nagpalapit siya kag gintaw-an naman ni Bus, ning pagkaon hasta siya hay nabusog. Pagkagabi, ging istorya ni Ruth kay Noemi, ang parte kay Bus. Siling ni Noemi. Kabay pa nga pakamaayuhon siya ng Diyos. Siya ang aton malapit nga hali. Ang ikaupat nga litrato, ang pagsunod ni Ruth sa sugo ni Noemi. Ruth 3:1. Isa ka adlaw, ging istorya si Ruth ni Noemi. Siling niya. Kahinangyan mapangitaan ko ikaw ng imo magiging asawa. Agud magkaigwa kaning sarili nga pamilya. Natatandaan mo si Bus? Hali ko pa siya. Nyan, pamati maayo. Mapagiok siya ning sibada niyan sa gabi. Ngani magpaligos ka, magpahumot kag mag-ilis ng pinakamaayo mo nga baro. Pagkatapos magkadto ka sa ginagiukan. Pero ayaw magpasayod nga yadto ka, hasta nga makakaon kag makainom si Bus. Siroa kung diin siya matuyog. Pagkatapos magpalapit ka kag maghigda sa iya sikwayan. Ihahambay niya sa imo ang dapat mo nga himuon. Nagsabat si Ruth. Himuon ko tanan ang imo ginsiling. Nagkatugani si Ruth sa ginagiukan. Pagkatapos magkaon kag mag-inom, nagakatuyog na si Bus sa lihid ng inani nga sibada. Dahan-dahan nga nagpalapit si Ruth, kag naghigda sa sikwayan ni Bus. Na mga alas 12 ng gabi, nakamangno si Bus. Nangayag siya nang makita na may babaye nga nagahigda sa iya sikwayan. Nagpanguta na siya. Sino ka? Nagsabat siya. Ako si Ruth, ang imo ulipon. Isa ka sa malapit na mga hali. Ngani dapat lang nga buligan mo ako. Kagpakasayan suno sa Indo tradisyon. Hambay ni Bus. Bendisyonan ka ng Diyos. Waya mo pagpalabi ang isa kalyaki nga bata. Ayaw magkabaya ka. Sayod ng mga tao ang imo katutom. Himuon ko ang tanan nga gingsiling mo. Hala, matuyog ka na. Ang ikalima nga litrato, ang plano ni Bus. Ruth 4:1. Isa ka adlaw, nagkadto si Bus sa lugar nga ginatipunan ng mga tawo, kag nagpungko didto. Malagat-lagat, nag-agi ang mga malapit nga hali ni Elimelech, ngani ging tawag Sinda. Agi anay, kag pumungko, dali lang,
kaigwa kunta ko ihambay sa imo. Nag-agi naman ang gingtawag, kag nagpungko sa lihid ni Bus. Pagkatapos, nagtawag si Bus ning napuyo nga may edad sa indabanwa, kag impapungko da didto. Pagkatapos, ginghambay niya sa iya mga pinsan. Nyan, nga nagbalik na si Noemi halin sa Moab, gusto niya nga ibaligya ang bukid ng halin naton nga si Elimelech. Gusto ko nga dapat mo ini masayuran kay ikaw ang una nga may karapatan nga magbakay adto. Kung gusto mo, baki adto sa atubangan ng mga maguyang nga testigo. Kung hindi ka naman, ako na lang mabakay. Nagsabat ang liyake. Bakyon ko. Hambay ni Bus. Kung babakyon mo kay Noemi ang bukid, pakasayo si Ruth, ang Moabita na nabayo ng aton pinsan. Agod, ang bukid ay mapabilin sa lahi ng namatay. Pagkapatiad to, nagsabat ang liyake. Kung tiad ina, ikaw na lang ang magbakay. Tiyad ini ang tradisyon ng Israel. Paging tubos o gingbakay ang isa nga gamit, ginauba ng nagpatubos o nagpabakay ang iya sandalyas, kag ginatao sa nakabakay, bilang katibayan ng inda kasunduan. Pagkatapos adto, siling ni Bus. Kamu ang mga testigos ko, nga nabakay ko kay Noemi, ang tanan na pagkabutang, ngayara sa pangayan ni Elimelech, kag ni Kilyon, kag Mahalon. Tungod dire, magiging asawa ko si Ruth. Ang ikaunom nga litrato, ang pagpakita ng anghel kay Maria, Lucas 1:26. Madugay nga tiyempo ang nagligad. Pagkamatay ni Ruth, nagpili naman ang Diyos ning iba nga babaye para magserbisyo sa iya. Ang iya pangayan hay si Maria. Siya hay halin sa lahi ni Ruth. Si Maria hay malapit nang ikasay kay Jose, halin sa lahi ni David. Paglapit ng anghel sa dalaga, gingamyaw niya ini. Magkalipay ka, ikaw hay gingpili ng Diyos. Pagkabati adto ni Maria, gingisip gid niya maayo, kung ano adto ang gusto silingon. Ngani, nagsiling sa iya ang anghel. Maria, ayaw mahadlok, ikaw hay magapanamkon, kag maunga kaning isa kalyaki, kag siya hay pangayanan mo nga Isus. Magiging bantog siya, kag pagatawagon, unga ng pinakamataas nga Diyos. Siya ay magahari abersan o. Nagpangutan na si Maria. Ako hay isa ka ulipon ng Ginoo. Matabo sa akon ang imuging siling. Kag ang banal nga espiritu ay nagsuyod sa kabuhi ni Maria, kag nagnabdo siya, kag nagunga, ning isa kalyaki. Ngani, si Maria ay naging nanay ni Jesus, ang unga ng Diyos. Ang ikapito nga litrato, ang pangamuyo ni Hana, 1 Samuel 1:9. Nang una, pagkatapos ng tiyempo ni Ruth, sa lugar Ramataim, Supim. Sa mabakuyod nga lugar ni Ephraim, hay may isa nga lyaki, nga ang pangayan hay Elkana. Duha ang iya asawa, sina Ana kag Pinina. May mga unga si Pinina, pero si Ana hay waya. Isa ka adlaw, pagkatapos ninda magkaon sa lugar ng Silo, malisod nga nagtindog si Ana kag nagkadto sa templo para mangamuyo. Tiyad ini ang iya pangamuyo. O Diyos nga makagagahom sa tanan, kung pagasabaton mo ang imo ulipon kag imo kaluyan, kung hindi mo ako pabayan, kundi tawan mo ako ning isa kaunga nga liyaki. Ihahalad ko siya sa imo, mintras siya hay nabubuhi, hindi ko papauturan ang iya buhok. Pagkatapos niya pangamuyo, nagtindog siya kag kumaon. Nabuoy na ang kabugat sa iya tagipusoon. Waya madugay, nagunga siya ning isa kalyaki, kaging pangayanan niya ini
nga Samuel. Ang ikawayo nga litrato, ang pagtawag ng Diyos kay Samuel. 1 Samuel 3:1. Pagkaligad ng isa ka tuig, gingdaya niya si Samuel nang iyananay sa templo sa Silo, siling ni Ana kay Eli. Gingsabat niya ang akon pangamuyo, nga ni ihalad ko siya sa Diyos, mintras siya hay buhi. Sa pagdumaya ni Eli, si Samuel ay padayon nga nagserbisyo sa Diyos. Isa ka adlaw, mentras nagapahuway siya sa iyahigdaan, si Samuel naman ay nagakatuyog sa templo, hampig sa may kaba ng tipan. Nang aga-aga, siya ay gingtawag ng Diyos. Samuel! Samuel! Nagsabat siya. Ano do? Nagjagan siya nga nagpalapit kay Eli, kag nagsiling. Ano do? Hambay ni Eli. Waya ko ikaw ginatawaga, matuyog ka na liwat. Natabo ini 3 ka beses. Ngani, naisip ni Eli nga ang Diyos ang nagtawag kay Samuel. Ngani, siling niya. Sige, maghigda ka liwat. Pag nabatian mo pa na ginatawag ka, tiyad ini ang ihambay mo. O Diyos, maghambay ka. Nagapamati ang imo ulipon. Kag naghigda liwat si Samuel. Nagpalapit ang Diyos kay Samuel, kaging tawag siya. Nagsabat si Samuel. Maghambay ka, nagapamati ang imo ulipon. Madamo nga beses naghambay ang Diyos kay Samuel, kag naging maayos siya nga propeta, kag pinuno ng Israel. Ang ikasyam nga litrato, ang pangamuyo ni Samuel. 1 Samuel 7:7. Pagkalipas ng madugay nga tiyempo, nagtuna na madaya sa banwa ng girim ang kaban. Ang bilog nga Israel ay nakatuon magtalikod sa inda mga sala, kag magbalik sa Diyos nga makagagahom. Hambay sa inda ni Samuel. Kung matuod nga mabalik na kamo sa Diyos, talikurin nindo ang indo mga Diyos-Diyosan, pati si Astarte. Isuko nindo sa Diyos nga makagagahom ang indo sarili, kag siya lang ang indo serbisyuhan. Agod luwason niya kamo sa mga Pilisteo. Si Samuel ay nagpatay ning isa ka bata nga tupa, kaging halad ning bilog sa Dios. Ging pangamuyo niya nga buligan ang Israel, kaging pamatian siya. Mintras nagahalad si Samuel, nagapalapit ang mga Pilisteo. Pero ginulusinda ng Dios, paagi sa makusog nga dayugdog, kag kilat, kag naperdisinda na mga Israelita. Tuna sa Mispa, sindahay nilahay na mga Israelita hasta sa Bitkar. Ang ikanapuyo nga litrato, ang pagtawag kay Saul bilang hari. 1 Samuel 9:25. Ang Dios ang matuod nga hari ng Israel, kag si Samuel ang nagadumaya para sa iya. Pero gusto ng mga Israelita ay magkaigwada ning hari, pareho ng ibang nasyon. Nalisod si Samuel nang mabatian ini. Pero hambay ng Diyos sa iya. Bukod ikaw, ang inda ginapaindian, kundi ako. Pamati sinda, kag tao ining hari, buwas sa tiyad ini nga oras, may maabot sa imo, nga isa ka Benjaminita. Nang umabot si Saul, siling ng Diyos kay Samuel. Ina, ang yaking aging siling ko sa imo, nga magahari sa Israel. Pahiran mo siya ning lana, kag ihalad, nga hari ng Israel. Ngani, nagbuoy si Samuel ning lana, kaging pahiran ang uyo ni Saul. Imaw ini ang palatandaan nga siya ay pili bilang hari.
Sa suyod ng 40 anyos, naging hari si Saul sa bilog nga Israel. Ang ika-11 nga litrato, ang pagsuway ni Saul sa sugo ng Diyos. 1 Samuel 15:10. Ang mga Amilisita ay mapintas nga mga tawo, kag nagapahuga sa mga Israelita. Ngani, hambay ni Samuel kay Saul. Pamati maayo sa mensahe ng Diyos. Patya, ang tanan nga Amilisita, pati mga hayop. Gingbuligan ng Diyos si Saul, kag iya mga sundalo, nga mapirdi ang mga Amalisita. Pero, gingsuway ninda ang Diyos. Waya ninda pagpatya ang mga hayop, kaging halad ninda ini sa Diyos. Waya da ninda pagpatya ang hari. Ngani, nagpangutana si Samuel kay Saul. Kay gingsuway mo ang Diyos, buyon kaniya sa pagkahari ng iya nasyon. Nagtalikod si Samuel para maghalin, pero ginghawiran ni Saul ang iyagayad ng baro, kag nagisi ang katunga. Ngani, hambay ni Samuel sa iya. Ini nga adlaw, ginabuoy na sa imo ni Yahweh ang pagiging hari ng Israel para itao sa iba na mas maayo sa imo. Si Saul ay naghalad sa Diyos, pero waya siya nagasunod sa Diyos. Si Samuel ay nagserbisyo sa Diyos sa bilog niya nga kabuhi. Ang pagsunod sa Diyos ang nakakapalipay sa iya, bukon ang mga halad. Ang ika-12 nga litrato, si Jesus sa templo ng Diyos. Lucas 2:41 hanggang 50. Madugay nga tuig ang nagligad pagkatapos ni Samuel, gingunga si Jesus. Nang siya ay 12 anyos, nagkadto siya sa Jerusalem, kaibahan ang iya nanay nga si Maria kag si Jose. Nasuhag si Jesus, nga niging pinangita siya ng iya mga maguyang. Pagkaligad ng 3 kaadlaw, nakita ninda siya sa templo, kaibahan ang mga manunodlo ng kasuguan, hambay ng iya nanay. Nagkabaya ka kami sa pagsinugit sa imo. Pero hambay ni Jesus. Kahinangyan ko, ngayadto ako sa bayay ng akong tatay. Nang si Jesus ayo nga pa, pareho ni Samuel, sayod niya nga siya ay maserbisyo sa Diyos. Nagkari si Jesus para magdumayas sa mga tao, pabalik sa Diyos. Kaya ang Diyos ay matuod nga hari, kag taga-dumaya ng kada isa. Ang mga naging bantog nga tawo, nga nagkabuhi ay mga ulipo ng Diyos. Ini nga istorya ay magabalita ng mga sikreto ninda nga gahom. Kung paano sinda gingamit ng Diyos nga may pambihira nga abilidad. Sirua ang masunod na litrato kung imo mabatian ini nga tunog. Ang ika-13 na litrato, si David, ang maisog nga pastor. 1 Samuel 16:1 hanggang 13. Si Saul ang una nga hari ng Israel, pero siya ay nagsuway sa Diyos. Ngani, gingpabayaan ng Diyos si Saul, kagwaya na gid siya gingbuligi. Igwa ning bata pangalyaki, ang pangayan ay David. Siya ang nagabantay ng tupa na iya tatay. Siya ay nagasalig sa buhi nga Diyos. Siya ay waya na hadlok. Isa ka adlaw, gingkaon ng leon ang isa nga tupa. Gingpatay ni David ang leon, kaging salbar ang tupa. Si David ay naging hari pagkatapos ni Saul.
Ang ika-14 na litrato, si David kag ang higante. 1 Samuel 17:1 hanggang 54. Igwaning gera ang mga Pilistino kag ang mga Israelita. Ang mga Pilistino hay may higante nga ang pangayan hay si Gulayat. Gingsinggitan niya ang mga Israelita nga ang hambay, "Pumili ka mo ning yaki para magbato sa akon. Kung ako ang mapatay, maging ulipon nindo kami. Pero kung ako ang makapatay, kamo naman ang maging ulipon namon." ang mga tawo sa Israel hay tudo ang kahadlok kay Gulayat. Waya may nagabato sa iya. Ngani, hambay ni David, Sino ini nga Pilistino nga waya nakakilaya sa Dios? Hindi niya dapat insultuhon ang mga sundalo ng buhi nga Dios. waya nahadlok si David sa iya. Ngani, siya hay gingbuligan ng Diyos para patyon ang higante. Ngani, gimbuoy ni David ang iya tirador, kaging butanganing bato, kag iya natama ang higante sa agtang. Natumba sa duta si Gulayat, kag nagjagan si David palapit sa iya. Gimbuoy niya ang espada ni Gulayat, kag iya ging pugutan ning uyo. Ngani, naperdi ng mga sundalo ng Israel ang mga Pilistino. Ang ika-15 nga litrato, patyon kunta ni Saul si David. 1 Samuel 18, 6 hanggang 23, 29. Sa primero, nalilipay si Saul kay David, kay nasalbar niya ang mga taga-Israel. Palangga ng mga Israelita si David. Naging maayos siya nga sundalo, kag pinuno. Ngani, naili si Saul kay David. Gusto niya patyon si David. Isa ka adlaw, nang si David nagakayas ning arpa kay Saul, nagsuyod ang malain nga espiritu kay Saul. Gingbuoy niya ang yapana, kag pinana niya si David. Pero nakaislik si David, kag sa dingding nagtama. Pagkatapos, madamo pa nga beses siya gusto nga patyon ni Saul. Pero ang liyaki nga unga ni Saul, nga si Jonathan, kag madamo nga Israelita ang nagbulig kay David para makalikaw kay Saul. Ang ika-16 nga litrato, gingluwas ni David ang kabuhi ni Saul. 1 Samuel 26, 1 hanggang 25. Si Saul kag ang iya mga sundalo hay naglusob sa disyerto. Nang gabi, nang sina Saulo kag ang iya mga tawuhan hay nagakatuyog, si David kag ang iya amigo nga si Abisai hay nagkadto sa kampo ni Saul. Gusto nga patyon ni Abisai ang hari, pero gingsabyaw siya ni David. Hambay niya, Pagkasilutan ng Diyos, ang maghimo ning malain sa pinili ng Diyos na hari. gingbuoy ni David ang maisot nga banga sa alihid ng uyo ni Saul. Nang sinda haya nakaluwas sa kampo, nagsinggit si David para pukawon ang mga tawuhan ni Saul. Siling niya, Waya nindo ginaprotektahe ang indo hari. Tanawa, yari ang bangkaw ng indo hari. hambay ni David kay Saul, Niyan, ngaging salbar ko ang imo kabuhi. Pagasalbarunda ng Diyos ang akon kabuhi. ngani pagkatapos adto, waya na pagtinguhain ni Saul nga patyon si David. Ang ika-17 nga litrato, naging hari si David. 1 Samuel 31, 1 hanggang 6. Ang mga Pilistino ay nagbato na naman sa mga Israelita. Si Haring Saul kag si Jonathan ay namatay sa ina nga away. Kaging himo ng mga tao si David nga hari ng Israel. Ging patindugan siya palasyo sa syudad ng Jerusalem. Hambay ng Diyos kay David. Gingbuoy ko ikaw,
halin sa miyog bantay ng mga tupa, kaging himo ko ikaw nga hari ng mga tao sa Israel. Himuon ko ikaw nga pinakamaayo nga tao sa ibabaw ng kalibutan. Ngani, ginghimo ng Diyos si David nga maayo, kagintawan siya gahom nga magperde sa mga kaaway ng mga Israelita. Ang ika-18 nga litrato. Si David kag si Batsiba, ikaduha nga Samuel 11:1 hanggang 12:20. Isa ka adlaw, si David ay nagapanaw sa ibabaw na iya palasyo. Nakita niya ang kagwapa nga babayi nga nagapaligos. Naluyag sa iya si David. Ang pangayan ng babayi ay si Batsiba. Siya ay asawa ni Orya, nga sundalo ni David. Si Orya ay nagnunot pakadto sa gira nga kaaway ng Israel. Ngani, si David ay nagpadayaning mensahe sa kapitan ng iya arme. Gingsiling niya sa kapitan nga kahinangyan nga mamatay si Orya sa gira. Kaging buoy ni David si Batsiba para maging iya asawa. Pero sa ginghimo ni David, waya nalipay ang Diyos. Ang panganay nga unga ni David kay Batsiba ay namatay. Si David ay nagpangayo ning kapatawaran sa Diyos sa dako niya nga sala nga nahimo. Ang ika-19 nga litrato. Ang plano ni David nga magpatindog ning templo. Unang Kronika 22:1. Isa ka adlaw, gingsugo ng anghel si God, agod ihambay kay David nga magkadto sa giukan ni Ornan, kag magpatindog didto ning altar ng Diyos. Sumunod naman si David. Siling niya kay Ornan, Bakyon ko ini nga duta para patindugan ning altar. Nagsabat si Ornan. Sige, itao ko na lang. Ayaw nagibayari. Pero siling ni David kay Ornan, Hindi, basta bayaran ko ikaw ning tama. Kay hindi ko gusto maghalad nga waya ning balor. ngani, adto nga lugar hay gingbayaran ni David kay Ornan ning 600 ka bilog nga bulawan. Siling ni David, Diri na ang magiging templo ng Dios, kag ang altar nga paghahalaran ng Israel. Siling ng Diyos kay David, Bukon ka ang matindog ng akon templo, kay madamo ang imo napatay na mga tawo. Magkaigwa kaning unga, kag pangayanan mo siya nga Solomon. Siya ang magatindog ng akon bayay. Paligunon ko ang iya kaharian hasta sa katapusan. nagpreparar si David ng madamo nga butang para sa bayay ng Diyos bago siya namatay. Pero si Solomon ang naghimo. Ang bayay ng Diyos hay kayo ayo. Pitugid katuig bago natapos. Ang mga tawo sa Israel hay didto nagasamba sa Jerusalem sa kadugay nga anyos. Waya ninda malimuti si David bilang inda maayong hari. Ang ika-20 nga litrato. Ang pagsuyod ni Jesus sa Jerusalem. Mateo 21:1. Pagkaligad ng 1,000 katuig, pagkatapos ni David, ginunga si Jesus. Siya ay halin sa lahi ni David. Si Jesus ay gahom nga nagaserbisyo sa Diyos. Nagatudlo siya sa mga tawo ning mga kamatuuran parte sa Diyos. Si Saul, David, kag kita tanan hay makasalanan. Pero si Jesus hay bukon. Isa ka adlaw, nagsakay siya sa asno. Kag ang mga tawo nagsininggit sa iya. Dayaw na mga David! Baka mayroon ang nagabot sa saya ng Ginoo! Dayaw ng Diyos!
Pagsuyod ni Jesus sa Jerusalem, naguluhan ang mga tawo sa bilog nga syudad. Nagpinangutan-an sinda. Sino ba ya ini? Sino ba ya ini? Sino ba ya ini? Sino ina? Sino ba ya ini? Sino ba ya ini? Sino ba ya ini? Sino ina? Sino ba ya ini? Sino ba ya ini? Sino ba ya ini? Sino ba ya ini? Sino ina? Sino ba ya Sino ba ya ini? Sino ba ya ini? Sino ini? Sino ini? Sino ba ya ini? Sino ba ya ini? Sino ini? Nagsabat ang kadamuan. Si Jesus! Ang iyong balita ng mensahe ng Diyos nga taga Nazaret. Siya ay may gamhanan. Si Jesus! Ang iyong balita ng mensahe ng Diyos nga taga Nazaret. Siya ang hari ng mga hari ng tanan. Si Jesus! Si Jesus! Ang mayog balita ng mensahe ng Diyos na taga Nazaret. Si Jesus ang may balita ng mensahe ng Diyos nga taga Nazaret. Kay David. Siya Siya ang hari ng mga hari ng tanan. Si Jesus! Si Jesus! Si Jesus balita ng ang mensahe may na balita taga ng Nazaret. mensahe ng Diyos nga taga Nazaret. Siya ay mas gamhanan Siya ay kaysa mas kay David. gamhanan kaysa kay David. Siya ang hari ng mga hari ng tanan. Ang ika-21 nga litrato, ang pagpakaon kay Elias ng Diyos. 1 Hari 17:1. Nang una nga tiyempo, may isa kamiyog balita ng mensahe ng Diyos nga ang pangayan ay Elias, nga taga Tesbe. Nang adto nga tiyempo, ang hari ay si Akab. Ang iya asawa ay si Jezebel. Ging papatay niya ang madamo nga tagasunod ng Diyos. Isa ka adlaw, may ginghambay si Elias kay Akab. Ginasiguro ko gid, sa pangayan ng Dios, ang Dios ng Israel nga akon ginaserbisyuhan, hindi maguyan aber patunog sa mga maabot nga tuig, hasta waya ko ginahambaya. Pagkatapos, hambay ng Diyos kay Elias. Halina diri, kag magkadto ka sa may sapa ng Karip, sa este ng Jordan. Dito, makakainom ka, kag makakaon ning tinapay, kay may ginsugo ako nga uwak, nga magahatod sa imo ning pagkaon. Imaw ngani, ang ginghimo niya. Nagkadto siya sa lugar nga ginghambay ng Diyos. Kag didto nagtiner, malapit sa may sapa ng Karit. Kada aga, kag hapon, may mga uwak nga nagadaya sa iyaning pagkaon. Sa sapa naman, siya nagainom. Ang ika-22 nga litrato, ang pag-atubang ni Elias sa mga propeta ni Baal. 1 Hari 18:20. Pagkatapos ng 3 katuig nga tagutom, hambay ng Diyos kay Elias. Kadto na kay Akab, malapit na ako magpadaya ning uyan sa ini nga lugar. Hasta saan pa kamo magduda? Kung si Yahweh ang matuod nga Dios, siya ang tumano nindo. Kung si Baal naman, kay Baal kamo magserbisyo. Waya nagsabat ang mga tawo. Naghambay liwat si Elias. Tawin nindo kami ning duha nga turo. Pumili sinda ning isa, patya kag itongtong sa ibabaw ng kahoy, pero hindi sugan. Ipreparar ko da ang ikaduha nga turo sa ibabaw ng kahoy, kag hindi ko da sugan. Tawagan nindo ang indo Dios, kag tawagon ko naman ang akong Dios nga si Yahweh. Ang magsabat paagi sa kalayo, adto ang matuod nga Dios. Nagsabat ang mga tawo. Mas maayo ina! Sugot kami! Mas maayo ina! Sugot kami! Mas maayo ina, sugot kami! Sugot kami! Mas maayo ina! Sugot kami! Mas maayo ina! Sugot kami! Sugot kami! Mas maayo ina! Mas maayo ina! Sugot kami! Pagkatapos, siling ni Elias sa mga propeta ni Baal. Kay kamo ang madamo, pumili kamo ning turo kag ipreparar na nindo. Pagkatapos, tawagan nindo ang indo Dios,
pero ayaw kamo magpaapot ning kalayo. Tuna sa aga, hasta alas 12, ging tawag ninda si Baal. Baal! Baal! Pamati kami! Baal! 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 Pamati kami! Baal, pamati kami! Pamati kami! Baal! Baal! Pamati kami! Baal! Baal! kami! Mintras nagasaot sa alihid ng altar, pero waya ning may nagasabat. Naglampas na ang alas 12, pero waya paghihapon ning aber ano nga nagasabat. Siling ni Elias sa mga tawo. Magpalapit pagid kamo dire. Ngani nagpamagpalapit ang tanan. Ging pakaayo niya ang altar, didto nga dugay na nga nasira. Pagkatapos, ging palibutan niya adto ning kanal nga may mga suyod nga duha ka balde nga tubi. Ging butang niya ang kahoy, ging patay ang toro, kaging tungtong sa kahoy. Pagkatapos, nagsugo siya. Magbuoy kamo ning upat ka banga nga tubi, kag ibubo sa halad kag sa kahoy. Nang alas 3 na ng hapon, nga imaw ang oras ng paghalad, nagtindog si Elias sa tubangan ng altar kag nagpangamuyo. O Diyos ni Abraham, Isaac kag Jacob, pamatuurin yan nga ikaw gid ang matuod nga Diyos ng Israel. Kag ako hay imo ulipon, kag ginahimo ko ini tanan, kay imaw ini ang imo sugo. Pamati ako, O Diyos, agod masayura ng tanan nga tawo, nga ikaw lang ang Diyos, kag agod sinda hay magbalik sa imo. Adto nga daan, nagpababa ning kalayo ang Diyos, kag sinunog ang halad, ang kahoy, ang mga bato, kag duta sa alihid. Siyawi ang Diyos! Siyawi ang Diyos! Siyawi ang Diyos! Siyawi lang ang Diyos! Siyawi lang ang Diyos! Siyawi ang Diyos! Siyawi lang ang Diyos! Siyawi ang Diyos! Siyawi ang Diyos! Siyawi lang ang Diyos! Gingsugo ni Elias, nga dakpon ang mga propeta ni Baal, kaging daya sa sapa ng sison, kaging papatay. Ang ika-23 nga litrato, ang pagbuoy ng Diyos kay Elias. Ikaduha nga hari, 2:1. Nag-abot ang adlaw, nga si Elias hay kahinangyan nga buyon ng Diyos. Mintras nagapanaw sinda ni Eliseo, halin sa Jericho, siling ni Elias. Magpabilin ka na lang dire, kay ginapadiritso ako ng Diyos sa Jordan. Pero, nagsabat siya. Hambayan sa akon kung ano ang gusto mo nga himuon ko, para sa imo bago ako buyon ng Diyos. Nagsabat si Eliseo. Ginapangabay ko nga ipamana mo sa akon ang duha ka parte ng imo gahom. Siling ni Elias. Mahuga ang ginapangayo mo, pero pag nakita mo ako nga gingbuoy, matatabo ang ginapangabay mo. Padayon sinda nga nagaistorya, mintras nagapanaw. Waya madugay, gulpin na lang nga umagi sa indatunga, ang isa ka kalesa nga kalayo, kag ginaguyod ng kabayo nga kalayo. Nagbinuyagan sinda, kag si Elias hay gingdaya palangit, paagi sa buhawi. Ini, hay nakita gid ni Eliseo. Ngani, napasinggit siya. Tatay ko! Tatay ko! Kusog kag paglaom ng Israel! Kag naduya sa paniro niya si Elias. Ang ika-24 nga litrato, ang pagpakig-istorya ni Jesus kay Moises kag Elias. Lucas 9:28. Nang tiyempo ni Jesus, 700 katuig ang nagligad. Si Elias ay nagbalik sa duta.
Isa ka adlaw, gingdayan niya sina Pedro, Juan, kag Yakob. Mentras nagapangamuyo si Jesus, nagbago ang iya hitsura, kasilaw-silaw ang iya baro, nga kaputi-puti gid. Kagolpe nga nagpakita ang duha ka lalaki, sina Moises kag Elias, nga kaputi-puti da ang baro, kag nagpakig-istorya kay Jesus. Ging-istoryahan ninda ang pagbalik ni Jesus, nga matatabo sa Jerusalem. Nang mapanaw na sa alihid ni Jesus ang mga lalaki, siling ni Pedro, Maestro, maayo pahay diri na lang kita. Mahimo kami ning 3 nga bayay-bayay, isa sa imo, isa kay Moises, kag isa kay Elias. Pero sa matuod lang, waya niya na sa sayuri ang iya ginasiling. Nagahambay pa siya nang matabunan sinda ning isa ka panganod, kag sinda haging hadlukan. Kag may isa ka boses, halin sa panganod ang naghambay. Ini ang akon unga, ang akoning pinalangga, siya ang indo pamatii. Nang nagpara ang boses, nakita ninda nga si Jesus lang mag-isa. Nagkari si Jesus para magserbisyo sa mga tawo. Namatay siya para bayaran ang aton mga sala. Kag nabuhi siya liwat, para tawan kita ning kabuhi nga wayay katapusan. Ngani, mamati kita sa iya, kag magtuo, agod magkaigwa kita ning bag-o nga kabuhi.